UFO na kasing laki ng Earth nakitang lumapag sa araw. Oo, tama ka sa narinig mo. May lumapag na UFO na kasing laki ng Earth sa araw. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Kung gusto mo na naman ng baliwang video na hindi gawa-gawa lang dahil marami itong mga ebidensya, ay tapusin mo ang video na ito. Maski ako hindi makatulog sa kakaisip ng napanood ko ang video na ito. Kaya naman tapusin mo hanggang sa dulo ang video at magbigay ka dito ng opinion. At simulan na natin. Ang video footage na nakikita mo ngayon ay ang ibabaw ng ating araw. Nakunan ito ng Space Telescope 10 taon na ang nakakalipas. Nakunan ito mula March 6 hanggang March 12, 2012. Naglagay ako ng picture ng Earth sa video para may reference ka kung gaano talaga kalaki ang araw kumpara sa Earth. Ganun pa man, sinimulan itong i-record ng Space Telescope noong March 5 around 1:36 at 3 araw ang makalipas, March 9 around 4:37, meron ka nang makikita ditong pabilog na bagay na tila ba kinukuha ang enerhiya ng araw sa pamamagitan ng tila malalubid na nakakonekta sa araw at sa kanya. At nang sumapit na nga ang March 12 around 4:58, ay makikitang ang bilog na bagay ay mabilis hinila ang lubid niya sa surface mismo ng araw. At pagkahila niya, meron kang makikitang may malakas na shockwave ang lumitaw sa paligid ng araw. At dahil dito, noong 2012 din, mabilis itong kumalat at pinag-usapan talaga sa buong mundo. Ganun pa man, kung iniisip mo na gawa-gawa lang ito o isa lamang itong animation sa mga pelikula, ay nagkakamali ka. Dahil actual itong recording ng Space Telescope sa araw at dinownload ito sa website ng HelioViewer. At FYI, ang HelioViewer ay isang joint project na nailunsad ng NASA at ng European Space Agency. Ang dahilan ng kanilang paglunsad nito ay para i-monitor ang ibabaw ng araw sa lahat ng oras. At lahat ng footage na makikita mo sa HelioViewer ay kuha lahat yan ng Space Telescope na siya namang naka-install sa Earth o di naman kaya naka-install sa Earth atmosphere. At ayon sa mga dalubhasa, ang kakaibang bagay na nakita sa may surface ng araw ay estimated 10 times o mas sigit pa ang laki sa Earth. Dagdag pa, ayon pa sa kanila, ang malalubid na nakakonekta sa pagitan nilang dalawa ay isang mekanismo na nag-a-absorb ng plasma sa araw. Oo, para siyang nagpapagas tapos nung na-full tank na saka siya umalis. At ganun pa man, hindi lang noong 2012 may nakitang nagpapagas sa araw. Dahil miski noong 2016 ay meron ding nakitang misteryosong bagay ang Space Telescope malapit na naman sa araw. Pero hindi siya nakita ng maayos dahil nagtatago siya sa araw. Kaya naman di siya ganung kalinaw kumpara sa footage ng 2012. Sa kabilang banda, isang taon nang makalipas, 2017, ay meron na naman silang nakitang kakaibang pabilog na bagay sa surface na naman ng araw. At sa pagkakataon na ito, ang malalubid niyang pangkonekta ay kitang-kita. At heto pa, tignan mo naman ito. Dinownload ito ng HelioViewer sa website nila noong 2016 ulit. At makikita mo nga rito ang mahabang lubid na nakakonek sa pagitan ng araw at sa hindi malamang object. At nung i-zooming in ang object ay mahalatang mas malaki siya ng di hamak sa ating Earth. Ngayon, ang susunod na larawan na ipapakita ko sa iyo ay kuha naman ng SOHO. Ang SOHO ay isa ding observation project na nilunsad din ng NASA. Noong November 1995, ang NASA at ang ESA o European Space Agency ay nag-launch ng Space Telescope sa orbit ng mundo. At ang kanilang layunin dito ay obserbahan ang araw. At mula nun matapos ng ilang araw, nag-upload na nga ang NASA at ang ESA ng mga larawan na kuha ng SOHO sa araw. At ang nakikita mo ngayon ay ang lahat ng dinownload ng SOHO. Ang SOHO ay may special na method para makuna ng araw. At ito nga, isa ito sa mga kuha ng SOHO sa araw. At heto pa, kuha ito noong April 6, 2018. Makikita mo dito na merong mga linya ng liwanag sa paligid ng araw. Sa unang sulyap, mapagkakamalan mo itong reflection pero hindi siya reflection. Ngayon tignan mo naman ito. Ito naman ng kuha nila noong April 10, 4 na araw ang makalipas. At makikita ngang mas dumami na ang mga linya at makikita rin na parang nagkakapatong-patong na sila. Pero sa kabilang banda, alam kong minsan mo na rin itong naranasan. Ito yung kumukuha ka ng mga litrato habang nakasakay ka sa napakabilis na kotse. Ito ang halimbawa. Ganitong makukunan mo kapag kumuha ka ng litrato habang nakasakay ka sa napakabilis na kotse. At ang tawag dito ay after image.
At malamang ayon sa mga eksperto ay merong misteryosong bagay na gumagalo ng mabilis sa araw. At ngayon, heto pa, tignan mo naman ito. Makikita mo dito ang napakaraming ilaw na tila ba gumagalaw ng napakabilis. Gaya ng sinabi ko kanina, in-upload ito sa mga legit na sources. At hanggang sa ngayon makikita mo pa rin ang mga larawan na ito sa Helio Viewer website. Pero ganun pa man, marami pa rin mga tao na sinasabing hindi yan totoo. Saad pa nga nila, baka dahil lamang ito sa mga reflection ng Space Telescope. Pero pinagkibit balikat lamang ito ng NASA at hindi na sila muli pang nagbigay ng impormasyon tungkol dito. Kaya naman nakakapagduda, bakit wala silang sinasabi tungkol dito kung wala naman talaga silang nakitang kakaiba? Sa kabilang banda, heto pa ang isa, ikakagulat mo ito. Ang National Solar Observatory ay isang observatory na nakalocate sa New Mexico at napakahusay nila sa solar observation. Noong September 6, 2018, ang observatory na ito ay dinagsa o pinuntahan ng mga FBI agents. At nagulat dito ang mga trabahante ng observatory dahil wala man lang pasabi, bigla silang binisita ng mga taga-FBI. At heto pa ang nakakagulat, ang observatory ay sinutdown ng mga FBI dahil daw sa may security risk o hindi ligtas ang kanilang kagamitan. At pagkatapos nga nito, inutusan din ng mga staff at mga trabahante na umuwi na agad ng maaga. Wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari. Di rin nila alam kung bakit sila pinapauwi ng maaga. At ang tanungin nilang mga taga-FBI, wala sila ditong nakuhang kahit anumang uri ng sagot. At heto pa ang matindi, naglagay pang mga FBI ng cordon sa mismong lugar matapos nilang pauwiin ng mga staff. Dagdag pa, nagpalagay pa nga mga taga-FBI ng napakadaming mga gwardiya sa paligid at tinutukan pa nga nila ng 24/7 ang mga surveillance camera para talaga namang walang kahit na sino ang makakapasok. At pagkatapos nito, may isang Black Hawk helicopter ang pumunta sa pinaka-site. At pagkatapos, naglabas na ng pahayag ang mga taga-FBI sa isang press conference. At ang pahayag nga nila dito, isasara muna ang observatory dahil sa may security reason. At matapos ang 11 days, September 17 ay nag-resume na ulit at pinayagan na muli ang mga trabahante na pumasok sa trabaho. Bumalik uli sa normal, pero ganun pa man, merong kakaibang napansin ng mga journalist. At heto yun, noong mga panahong sarado ang observatory sa New Mexico, ay kasabay ding pinasara ang mga observatory na nasa Pennsylvania at Hawaii. At miski mga observatory na nasa Spain, Australia at Chile ay pinasara din dahil sa utos ng kani-kanilang gobyerno. So sa makatuwid, sabay-sabay silang pinasara ng kani-kanilang gobyerno. Pero bakit nila ito ginawa? Hindi ito coincidence. Dahil isipin mo, sabay-sabay silang pinasara ng magkakaparehas na araw at panahon. So walang coincidence dito. So isang bagay lang dito ang malinaw. Sa loob ng 11 days ng pagkasara nilang lahat ay merong nagaganap na kakaiba sa labas ng mundo na ayaw nilang sabihin sa mga tao. Meron bang nangyayari sa mga planeta natin o kaya naman sa araw natin? At ngayon sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang amateur na astronomer na may pangalang Mary H. Gill ay ginamit ang kanyang sariling equipment para kunan ng litrato ng araw. Ito yung mga panahong pinasara ng gobyerno ng mga observatory. At ngayon, heto ang nakunan niya. May isang disc-shaped na bagay na nasa o malapit sa araw at muli niya itong kinunan noong September 12 at ito ang nakunan niya. Napakaraming mga illuminated object o umiilaw na bagay ang nakunan niya at lahat ng bagay na ito'y gumagalaw ng napakabibilis. At sa kabilang banda, ang US National Oceanic Atmosphere Administration ay nag-release naman ng announcement sa status ng araw noong September 11. At ayon sa announcement nila ay merong napakataas na number ng coronal hole na lumitaw sa araw noong September 11. So malaking question mark dito, bakit nila pinasara at hindi pinayagan na obserbahan ang araw ng mga observatory ng 11 days? Eh wala naman masama dito. Ngayon isang bagay lang dito ang malinaw. Kung totoong litrato ang mga kuha ni Maria Gill ay alam mo na ang sagot. Oo, merong kakaibang bagay ang kayang lumapit sa araw ng malapitan. At malamang mga advanced civilization ng mga ito na para sa kanila ang araw ay gasoline station. Kumukuha sila dito ng enerhiya para magamit nila ang kani-kanilang mga super advanced na teknolohiya. Ngayon ikaw, ikaw, anong pananaw mo dito? Kailangan ko ng opinion mo, comment down below.
Meron na palang advanced civilization na nabuhay sa mundo bago pa tayong mga tao. Baliwang video. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Unang bira, tatanungin agad kita. Naniniwala ka ba na meron ng advanced civilization na nabuhay sa mundo bago pa tayo? Antayin ko ang sagot mo sa comment section para malaman din namin. At ngayon, heto. Ang mga sinaunang advanced civilization ay naunang nabuhay sa mundo million of years ago. Oo, ang mundo kasi natin ay mundo na, wala pa tayong mga tao. At ang ating Earth ay meron ng tandang 4.543 billion years old. At kung iisipin mong mabuti, sa bilyong-bilyong mga taon na ito, ay marami na ang mga naganap, mga nangyari na hindi natin alam. Gaya ng mga volcanic explosion, digmaan, mga bagyo, baha at mga lindol at iba pa. At wala tayong kaalam-alam sa kung anong mangyayari sa mga susunod pa na panahon. Kaya naman sa video na ito, atin ngang bubuklatin ng kasaysayan at pag-aaralan natin ng maigi kung totoo ba na meron ng advanced civilization na nabuhay sa mundo bago pa tayong mga tao. Hindi naman sa pinag-overthink kita, pero what if may advanced civilization na talaga tapos nawala lahat sila dahil sa mga sakuna? At dahil dito yung mga supling na nakasurvive ay nag-back to zero o wala nang kaalam-alam sa kahit ano pa mang teknolohiya. Sa tingin mo, at kung totoo man yan o hindi, yan ang ating aalamin. Ang pinakamatandang bagong ebidensyang buhay ay nakita sa Western Australia. Isa itong kapirasong bato na may tanda ng 3.5 billion years old. Ginamitan ito ng mga sayantipiko ng chemical process at nakita nga nila dito ang sinaunang biological fossil. At ito na ang pinakamatandang specimen ng sinaunang buhay. Ganun pa man ang mundo natin na nakikita mo ngayon ay ibang-iba po yan sa mundo nung unang panahon. Dahil noon napapalibutan o tinitirahan ito ng mga prehistoric forest, lantian, malalaking mga puno at mga dinosaur. Ang mga prehistoric animals na ito ay nabura sa mundo dahil sa pagbagsak ng malalaking asteroids, kung saan nagresulta ito ng chain events na gumunaw sa buong mundo. Sinabayan ito ng pagsabog ng mga bulkan, malalakas na lindol, naglalakihang mga tsunamis, at ang pinakamatindi ang mga alikabok na ulap na hinarangan ang sinag ng araw, kaya naman ang resulta nagkandamatay lahat ng mga halaman. Nakakabaliw man talaga isipin, pero di nating maiiwasang isipin na siguro may civilization na noon bago pa tayo at nawala silang lahat dahil may nangyaring pangdaigdigang sakuna kagaya ng dinanas o nangyari sa mga dinosaur. Pero sa kabila nito ay meron namang mga labi na natagpuan na nagpapatunay na meron talagang advanced civilization. Oo, ang unang bakas ng mga ninuno nating mga tao ay napag-aralang may tanda na sa pagitan ng 5 to 7 million years ago. At ito pa ang nakakabaliw. Hanggang sa ngayon makikita natin ang mga struktura na ginawa ng mga advanced civilization. Mula sa mga sinaunang syudad hanggang sa mga classic lost civilization. At para mas magets mo kung gaano lang kabilis nabubura ang civilization, itignan natin ang society sa Minoans na nakatira sa isla ng Santorini sa Aegean Sea malapit sa Greece. Around 3,600 years ago ay naglaho o nawala lahat sila dahil sa malawakang volcanic eruption. Ang syudad nila ay naglaho dahil tinabunan ito ng mga abo. At sa kabila pa nga nito, tignan din natin ang Mayan civilization, kung saan sila ay napakahusay na sa pagsusulat at sa mga matematika. At ang nakakagulat pa, ang civilization na ito ay meron ng world calendar. At dahil sa climate change at iba't ibang digmaan ay nasira na ang dating isa sa pinakamagandang civilization sa mundo. At ngayon, heto naman ng Indus Valley Civilization, kung saan tinirahan ito ng halos 5 milyong katao at napaka-advance nila. Silang gumawa ng grand walkways na may napakalaking multi-story brick houses. At ang kalsada pa nga nila ay meron ding napakagandang water drainage system. At sa kalaunan ng tubig ay huminto at nagbago. At ito'y dahil sa pagulan, dahilan ng pagkasira ng napakagandang syudad noon. At dahil dito dahan-dahan na itong inabandona ng mga nakatira dito. At bukod pa dyan, ito pa ang isa sa matagal ng pinagtatalunan. Marahil hindi pa ito nakikita o nakita na nga talaga. Ang The Lost City of Atlantis, kung saan narito ang mga half-god, half-human na nakatira. At sa paglipas ng napakaraming taon, lumubog ito sa ilalim ng tubig.
Ang sabi ng mga legend ay mga advanced utopian civilization na nasa Atlantis at may taglay silang kakaibang kapangyarihan. Saad pa nila, ang isla ng Atlantis ay binubuo ng napakalawak na amount ng ginto at silver. Ayon pa kay Plato, nag-exist ang Atlantis 9,000 years ago bago ang panahon niya. At saad niya isa itong lumang advanced civilization na binaha daw kaya lumubog sa kalaliman ng dagat o di naman kaya natabunan ng mga abo nang sumabog ang mga bulkan. At hinala ng iba, ito'y natabunan sa ilalim ng bandang Africa kung saan tinatawag itong the cradle of humankind. Mga labi ito ng mga advanced civilization na nabuhay sa mundo million of years ago. At ang nakakagulat, 8 years ago ay marami ng mga human fossils ang nakita rito na may tanda ng 3 to 4,000 years old. At sa katunayan halos 1,000 iba't ibang fossils ang nakita na nga rito. At patunay ito na meron na talagang nabuhay milyong-milyong taon na ang nakakaraan. At kung iisipin nating maigi, ang advanced technology natin ngayon ay talaga namang nagpaganda ng ating buhay ngayon. Pero meron niyang hangganan. Oo, isipin na nga lang natin yung mga nauna sa ating advanced civilization din ay nabura at nawala rin sa mundo. Meron din silang mga advanced technology nang gaya ng sa atin o di naman kaya mas advanced pa. Pero nang lumipas ang milyong-milyong taon, nawala sila sa mundo at nag-extinct na. At pagkatapos nito tayo na yung mga pumalit at sinisikap ulit nating maging advanced civilization gaya ng mga nauna sa atin. At ayon sa ilang teorya, kung ihahambing ay tayo ay parang alien na nasa mundo ngayon. Dahil talagang meron ng mas nauna pa sa ating mga tao na mas advanced din gaya natin ngayon. So once again, kung iisipin mong mangyayari after billion of years, ay malamang talagang mapapaisip ka na lang na magugunaw ang mundo at mawawala tayo. Pero merong papalit ulit sa atin na magsisimula ulit sa wala. Tapos sa kalaunan mag-e-evolve sila hanggang sa maging advanced civilization na rin sila. Parang paikot-ikot lang, no? O di naman kaya yung mga mas nauna sa ating civilization ay umalis na sa mundo matagal ng panahon at pumunta na nga sila sa ibang planeta. Kaya naman tayo na lang ang mga naiwang labi o ninuno nila na nasa mundo pa rin. At malamang wala itong gaanong ebidensya dahil natutunaw na po ang lahat ng mga bagay sa mundo except sa mga bato after million of years ago. Pero may naiwan pa rin namang mga bagay na may ihahambing sa may sinaunang teknolohiya. Ang mga Vikings ay merong kompas na tinatawag nilang Begsiri at ito ang GPS nila nung unang panahon. At meron ding nakitang sinaunang baterya na gawa sa clay jars na may kasama pang asfalto stoppers at iron rods. At na-discover ito ng isang archaeologist noong 1938. Ginawa ito 2,000 years ago sa labas ng Baghdad, Iraq. At hindi pa yan dahil meron pang mas nakakagulat. At ito ang kanilang na-discover, 1.8 billion years old na nuclear reactors. At na-discover nila ito sa Okla malapit sa bayan ng Franceville sa Africa's Gabon Republic. Isa itong uranium ore na ini-import sa site. Dito ine-extract ang uranium kaya naman sinabi nila na isa nga itong malaking nuclear reactor na nag-operate sa mundo sa loob ng 500,000 years. Ang sabi nila coincidence lang ito pero imposible dahil ang uranium para masunog sa reactor ay kinakailangan ito ng maayos na kondisyon at meron ding matibay na geochemical evidence ang lugar na ito na talagang nagpapatunay na nag-exist talaga ito. At mag-antay pa tayo dahil sa mga susunod pang mga dekada kapag talagang super duper advanced na ng ating teknolohiya ay malalaman na natin ang totoo na kung talaga bang tunay na mayroong sinaunang advanced civilization na tumira sa mundo bago tayo. At huwag tayong papakampante dahil kung tayong mga tao ngayon ay pwede ring mawala sa mundo after million of years ago at saka papalitan din tayo ng iba pang mga tao. Balay natin, Diyos lang ang nakakaalam. Ulitin ko lang, bilyong taon na po nag-e-exist ang mundo at wala ditong forever. May nawawala at meron din namang umuusbong. Ikaw, anong pananaw mo sa video na ito? Naniniwala ka bang meron talagang advanced civilization na nauna sa ating tumira sa mundo? Comment down below. Ang nakatagong sikreto sa 7 Wonders of the World. Ngayon mo pa lang ito malalaman. Ang 7 Wonders of the World ay kinabibilangan ng mga napakaganda at mga makabuluhang struktura sa ating modernong panahon. Ito ang 7 sa listahan ng 7 Wonders of the World.
ang The Great Wall of China, ang Petra in Jordan, Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro, Machu Picchu in Peru, Chichen Itza sa Mexico, the Colosseum in Rome at ang Taj Mahal sa India. At sa kabila ng 7 kahangahangang strukturang yan ay kabilang din pala sa listahan ng The Great Pyramid of Giza, kung saan nakatanggap ito ng Place of Honor sa listahan. At sa katunayan, nananatili pa ring misteryo kung paano ito tinayo. Pero ayon sa mga teorya, ginawa daw ito ng mga tao sa tulong ng mga aliens noong unang panahon. Pero hindi yan totoo dahil meron nang nakitang matibay na ebidensya na kung paano talaga ito ginawa. Oo, ito ang simpleng imaheng ebidensya dahil dito malalaman na natin ang buong sikreto ng mga piramid. Sa tingin mo, ano kayang kinalaman ng picture na ito sa mga piramid? Pero bago ko sagutin yan, italakayin muna natin ng mga sikreto ng ilan sa mga 7 wonders of the world. This is Arvin Polo TV, simulan na natin. Una sa listahan ay ang The Great Wall of China. Ang China ay isa sa pinakasinaunang civilization sa kasaysayan ng mundo. Ang mga Inchik din ay ang nagpasimula ng iba't ibang imbensyon gaya ng papel at pulbura. At sa may China mo rin makikita ang pinakamahabang man-made structure na ginawa sa mundo. Sumatotal, ang Great Wall of China ay may habang 21,000 km. At dinaanan nito ang halos 400 na mga bayan sa Northern at Central China. Pero ganun pa man, hindi totoo ang sinasabi ng iba na ginawa ito ng isang beses lang. Sa halip sa katunayan, mga series ito ng mga kuta na pinatibay ng iba't ibang panahon. Makikitang ebidensya nito sa pagitan ng 8th at 5th century BC. Noong mga panahong ito, ang China ay nahati sa maraming maliliit na estado at sila-silang naglalaban o naggegera para mas mapalaki ang kani-kanilang teritoryo. At dahil sa iba't ibang banta sa mga pinuno ng maliliit na estado, dito na nga sila nagsimulang gumawa ng mga nagtataasang mga bakod para makaiwas sa mga kalaban. At noong 3rd century BC, ang mga estado na ito ay nagkaisa sa ilalim ng pamumuno ng Qin Dynasty. Kaya naman dahil iisa na nga sila, ay napagpasyahan na nga nilang i-extend ang pinaka-wall kung saan iko-connecta nila ito sa mga naunang bakod na ginawa ng mga maliliit na bayan. At sa kabilang banda, ang pinakabantog na parte ng bakod ay ginawa na rin during Ming Dynasty, kung saan naging makapangyarihan ng dynasty na ito noong 14th century. At about 1,700 years later, halos 1/3 na ng bakod at kasama ng iba pang mga nagtitibayang bahagi nito na ginawa na ng Ming Dynasty para protektahan sila laban sa mga Mongol tribes. Ang ginamit na materyales sa paggawa ng Great Wall ay magkakaiba-iba. Bakit magkakaiba? Kasi nga sa iba't ibang panahon nito ginawa at iba-iba ding tao ang gumawa nito. Pero most of the time, ram soil at kahoy ang ginamit nila sa ibang bahagi ng bakod. Habang yung bahagi naman na matitigas ay ginamitan nila ng mga marbles at bricks. At mayroong kaakibat na secret ingredients para mas tumagal ito ng daang-daang taon. Ang sekretong ingredients nito ay tila isang di-karaniwang mortar na binubuo ng mga sticky rice. Inintroduce ito nung panahon ng Ming era at napatunayan nga itong matibay at waterproof na parang semento. At nagawa nga nitong patibayin ng mga bricks na ultimo mga damo ay hindi tumutubo dito. Sa kabilang banda, halos lahat ng bahagi ng Ming era ay nanatili pa rin nakatayo hanggang sa ngayon. Nakasurvive sila sa maraming events gaya ng mga bagyo, lindol at iba pa. At sa kabila pa nito, ang paggawa ng napakahabang struktura ay hindi rin talaga madali dahil ang mga naglalakihang mga bato at bricks ay kinailangan pang dalhin sa tuktok ng bundok para magawa. At dahil wala pang mga makina nung mga panahong iyon, ay mano-mano nga nila itong ginagawa gamit lang ang kani-kanilang mga kamay. At binubuhat nga nila ito at naglalakad sila ng ilang kilometro, dadaan sila sa mga bangin para lang matapos ang Great Wall. Kaya naman ang resulta, maraming nagkakandamatay na mga laborer dahil sa gutom at sobrang pagod. Ayon sa ilang articles, halos 400,000 na tao ang namatay dito habang ginagawa. Isang bagay lang ang malinaw dito, ang Great Wall of China ay ang saksi sa kakaibang skill at hard work na nilaan dito ng mga tao. At kitang-kita natin ito hanggang sa ngayon. At FYI, halos 10 million na katao po ang nabisita rito taon-taon.
Pero ang problema ay ito, marami sa mga parte ng wall ay hindi ginamitan ng sticky rice kaya naman nabubuwal na ito ng dahan-dahan. Sa katunayan dahil sa tagal na ng panahon, halos 1/3 na ng wall ay sira na. Ngayon buklatin naman natin ang sekreto ng isa pa sa mga 7 wonders. At ito ang lugar na 100 years ng abandonado, ang Machu Picchu. Ito ay may taas na 2,400 meters above sea level na makikita sa bulubunduki ng Peru. Meron ditong misteryosong syudad sa loob ng napakagandang landscape at dati itong pinamahayan ng 300 hanggang 1,000 residente. Ang Machu Picchu ay isang historic site ng Inca Empire kung saan ito noon ang pinakamalaking imperyo nung panahon pa lang ng Amerika. Ginawa ito noong 15th century dahil sira na ito. Ito na nga nagsilabasan ng kakaibang skill ng mga Inca nung unang panahon. Ang syudad na pala na ito ay binubuo ng 200 building na ginawa lahat sa pakurbadang granite sa batuhan. Sobrang ganda at pulido ng gawa nila ay miski isang pirasong papel ay hindi magkakasya sa pagitan ng mga bato. At dahil dito mas hindi siya tinatabla ng mga lindol. Kung magkalindol man gagalaw lang ng bahagya ang mga bato pero hindi ito nabubuwal. At bagamat ang Peru ay nasa rehiyon na uso ang lindol ay hindi sila gaanong apektado. Pero bakit ba tinayo ang syudad na ito sa may remote location o sa may tagong lugar at bakit ito inabandona? Maraming researcher ang maniniwala na ang syudad na ito itinayo bilang royal state ng mga emperor ng Inca at mamahaling puntahan din ito noon ng mga elite na tao. Pero sabi naman ng iba, isa itong maayos na taguan para maprotektahan ng emperor kung sakaling magkaroon ng pananakop. At dahil nga napapaligiran ito ng mga bundok at sagrado ito para sa mga Inca, ay malamang din daw isa itong religious center o bahay-sambahan ng mga Inca. At nauugnay din ito kung bakit ang Machu Picchu ay maraming templo, kasama na ang Temple of the Sun. Pero ganun pa man, ang pagtayo sa Machu Picchu ay hindi pa rin malinaw sa mga tao hanggang sa ngayon. Pero bakit nga ba ito inabandona ng matagal ng panahon? Noong 1528, ilang daan taon pa lang matapos gawin ng Machu Picchu, dito naman sila sinimulang sakupin ng mga Spanish. At dahil sa takot, manakawan at masiraan, ay ang mga residente ng Machu Picchu ay nabandona na ang syudad. At para di sila matunton at masundan, sinunog nga nila ang mga puno sa paligid ng bundok. At nagtagumpay ang kanilang plano. Ang mga Spanish ay hindi nakita ang syudad. Nang nanalo na nga ang Spanish noong 1572, marami sa mga naglalakihang Inca City ang pinagsisira na rin. Kasama na nga rito ang Vilcabamba. Ang Vilcabamba ay ang pinakahuling syudad ng Inca na napasakamay ng mga Spanish. At dahil walang naiwang bakas noon ng mga Inca, ay di tuloy alam ng mga tao na nag-exist pala sila. Pero nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. 300 years ang makalipas, may isang American explorer at historian na si Hiram Bingham ay nagsagawa ng expedition sa may Cooks. Nagbabaka sakali kasi siyang makita niya ang The Lost City of Vilcabamba. At ang makarating siya sa maliit na nayon doon sa may Cooks, ay nagtanong siya sa mga magsasaka na kung meron ba ditong sinaunang lugar na nasira. At yun nga tinuro doon siya sa may tuktok ng bundok. Kaya naman noong July 24, 1911, inakyat nila ang bundok at tinakala nila na yun na ang The Lost City of Vilcabamba. Pero nagkamali sila dahil hindi yun. Kaya naman nang lumaon, tinawag na lang nila itong Machu Picchu. At ngayon after 100 years matapos itong madiscover, ang Machu Picchu po ay ang isa na sa pinakabinibisitang lugar at pinakaspesyal na lugar sa mundo. Grabe no? At ngayon tumalon na nga tayo sa pinakapaksa. Ito na muna siguro ang talakayin natin sa video na ito. Ito ang sinaunang pyramid, isa sa pinaka-advanced civilization sa kasaysayan ng mundo. At hanggang sa ngayon pinabibilib pa rin nito ang mga tao sa buong mundo. Bakit kamo? Dahil napaka-advanced nila sa lahat ng mga bagay. Oo, meron na silang matematika noon, mga lengguwahe, mga medisina at miski architecture. At ang isa sa pinaka-greatest achievement nila ay ang The Great Pyramid of Giza na hanggang sa ngayon pinapaisip pa rin ng mga tao sa kung paano ito ginawa. Ang strukturang ito ay ginawa sa loob ng 20 to 27 years at may taas itong 146.5 meters o 480 feet. At sumatotal binubuo rin ito ng halos 2.3 million blocks at bawat isa sa mga blocks ay binubuo na ng katumbas na ng bigat ng isang SUV. Kaya naman dahil dito, naniniwala ang mga tao ngayon na alien talaga ang gumawa nito.
Sa kabilang banda, ang Great Pyramid ng Giza ay mukhang kakaiba ng ginagawa pa lang siya. Dahil noon po, nababalot ito ng smooth white limestone. Ang makinis na puting ito ay nakatago sa pinakagitna o core ng pyramid at nakakasilaw ito kapag naaarawan. Ang dulo rin ng pyramid ay nababalot ng gold-plated capstone dahilan mukhang katangi-tangi ang itsura niya at kitang-kita ito sa kahit sang direksyon kahit na malayo ka pa. Pero ngayon ay nag-iba na nga siya dahil nga sa tagal ng panahon ang makinis na balat bato ay nawala na. At nang nawala na nga ito, ginawa na lang ito ng ibang monumento gaya ng Cairo Citadel at mga moske sa iba't ibang kapital. At ang tanong ulit, paano ito nagawa ng mga Egyptian wala pa namang mga modernong kagamitan noon at wala ding maayos na mga sasakyan. Paano kanila naitayo ang ganitong kaperpektong mga bato? Halos lahat ng mga blocks ay napakabibigat at dininiwala ang mga tao na ginamitan nga nila ito ng wooden sleds o pampadulas para maigalaw ang mga bloke. At binasa nga nila ito para mabawasan ng friction dahil pag tuyo mahirap pong ipadulas. Sa kabilang banda, ang white limestone naman na binalot sa pyramid noon itinransport gamit ang bangka mula sa Tura, 10 km ang layo nito sa may south. At ang nakakagulat pa, ang mga researcher ay nakakita din ng halos 8,000 tons ng granite stone mula sa may Aswan, 900 km naman ang layo nito sa pinaka-pyramid. So grabing effort talagang ginawa nila dito maitayo lang. Ginagamit nila mga granite para sa chamber ng hari. At bawat bloke po nito ay may bigat na 80 tons. At ngayon paano naman ito na-install isa-isa? Sabi ng iba noon, rampa daw ang ginamit dito para ma-install. Wala pa naman crane noon kaya yun lang daw talaga ang pinakaparaan para mai-transport ng mga naglalakihang bloke sa pinakatuktok ng pyramid. Pero di yun pwede. Ang isa naman nilang teorya, ganito raw ang ginawa nila sa pyramid. At kung ganito, hindi magpapantay-pantay ang mga bloke so hindi pa rin ito uubra. Ayon kay Jean-Pierre, isang French architect, hindi siya satisfy sa mga teoryang ito. Kaya naman nung 2003, ito ang sinabi niya. Base ito sa 7 taon niyang pagsusuri sa mga 3D model, na-realize niya na ang external ramp ay ang pinangdali para magawa ang 1/3 ng pyramid. So sa loob pala lahat nagsimula, base ang kanilang inuna. At nung may base na, sila gumamit dito ng internal ramps para maiakyat ang mga bloke. At sa ganitong taktika daw mabilis lang i-align ng bawat corner. At sinuportahan ito ng ibang mga batayan. Noong 1980, iniskan ito gamit ang microgravitatory. At nakita nga nila dito ang isang internal ramp. Ito'y paikot-ikot na rampa na nakapalibot sa loob ng gitna ng pyramid. So ibig sabihin sa loob sila nagsimula base ang kanilang inuna at tapos ginamit nila ang mga rampa sa loob para mailagay nila ang bawat bloke. Ang galing no? So ngayon ikaw, anong pananaw mo sa video na ito? Comment down below. Na-interview nila ang alien at nagbabala ito sa mga tao. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang video na ito'y ngayon lamang mai-expose sa tagal ng panahon. Ito'y pilit na tinatago pero habang lumilipas ang panahon ay lumalabas talaga ang totoo. Dito, kukwento ko sa inyo na may kasamang video ang literal na pag-interview ng mga tao sa isang alien na nakaligtas sa isang UFO crash noong 1947. At kapani-paniwala talaga ito dahil may kakibat itong mga batayan at mga patotoo. At kayo na ang bahalang humusga kung totoo ba ito. Kaya naman simulan na natin. Isang araw noong 1947 may isang flying object ang bumagsak sa Roswell, New Mexico. At sa kalaunan nakilala ito bilang sa tawag na Roswell Incident. At sa insidenteng ito na imbento o dito nagsimula ang salitang Gray o GREY na nangangahulugang alien o UFO. Kontra dito ang mga US military pati na ang US government. Anya hindi totoong alien ang bumagsak sa New Mexico. Pero nakapagtatakalan talaga dito, itinago nila ang mga detalye sa nangyaring insidente. Kaya naman dahil dito, naglipa na ang mga haka-haka tungkol sa Roswell Incident mapahanggang sa ngayon. At naniniwala rin ng iba pang mga tao
na kaya ito itinago ng US dahil na-interview at nakuha nila ang teknolohiyang ginagamit ng mga alien at in-apply nila ito sa kanilang teknolohiya. At sa katunayan, merong librong lumabas na naglalaman ng interview record sa isang alien na nakasurvive sa Roswell incident. At ang interviewing ito ay sinagawa ng US military. At bagamat sinasabi ng iba na hindi ito totoo, ay kapag nabasa mo ang mismong mga sinabi ng alien sa interview tungkol sa kahihinatnan ng mundo at mga tao, ay pupukaw talaga ito ng atensyon mo. So paano nag-leak ang interview record na ito? Noong 2007, may package ang dumating sa bahay ni Lawrence Spencer, isang science fiction author sa Ireland. Ang sender ng package ay si Matilda McLeroy at ang laman ng package ay mga letter at mga manuscript. Nakasaad sa letter, "Dear Mr. Spencer." Ang impormasyon na hinahanap mo ay nakapaloob sa mga manuscript. Simula pa 1947 ay namuhay ako sa sama ng loob dahil sinabihan nila ako na wag ko itong ipagsasabi kahit kanino. Dahil pag nalaman ito ng mga tao ay magpapanik sila at mababahala ng husto. Pero sa isip ko, dahil sa mga impormasyon na ito, magagawa kong protektahan ng sangkatauhan. At ng iba pang mga nakakaalam ng sikretong impormasyon na ito ay wala na at ang iba naman ay di na makontak. Ngayon sa edad ko ngayon 83, ay nagpasya akong tapusin na ang buhay ko bago ko ipadala sa iyo ang sulat na ito. 60 years ko itong itinago at hindi ko naman ito madadala sa hukay. May karapatan ang mga taong malaman ito. At matapos basahin ni Spencer ang sulat ay naalala niya si Matilda. Si Spencer ay matagal lang gustong bulat-latin ng katotohanan noon sa Roswell incident. At 10 taon bago dumating ang package sa kanyang bahay, year 1997, ay napatunayan talaga niyang may isang extraterrestrial ang nakaligtas sa Roswell incident. Kaya naman para suportahan ng kanyang paniniwalang ito ay naghanap siya ng mga taong nakasaksi at mga taong nakausap mismo ng nakaligtas na alien. At hanggang sa nahanap niya nga si Matilda. Piniliwanag ni Spencer ang kanyang investigasyon kay Matilda at sinabi ni Matilda na nagtatrabaho nga siya sa Walker Air Force Base sa New Mexico nang naganap ang Roswell incident. At bukod doon wala nang siniwalat pang impormasyon si Matilda. Kaya naman nagulat siya nang taong 2007 ay nagpadala si Matilda ng sulat sa kanya. Kaya naman ang ginawa niya, hinanap niya ang address at contact number na nakasulat sa package. Tinawagan niya ang numero at landlady ang nakasagot. At ayon sa landlady, si Matilda at ang asawa nito ay namatay ng ilang linggo nang nakakalipas dahil sa euthanasia. Dagdag ko lang, ang euthanasia, ito yung mercy killing sa isang pasyente. Mabalik tayo. Dahil dito naunawaan na ni Spencer ang kahulugan kung bakit nga ito ginawa ni Matilda. Ngayon ang manuscript na pinadala sa kanya ay naglalaman ng magkahalong handwritten at printed text gamit ang lumang printer. Ang nilalaman ng manuscript ay panay mga tungkol sa communication record ng pag-uusap ng isang extraterrestrial na nakasurvive at American military sa Roswell incident. At ang mabasa ito ni Spencer ay gumawa siya ng libro na may pamagat na Alien Interview. At siniwalat niya lahat-lahat dito ang sikretong itinago ni Matilda sa loob ng 60 years. Sinabi ni Spencer na science fiction lang lahat ng ito dahil kapag sinabi niyang totoo ito ay hindi niya magagawang maipublish ang kanyang libro at hindi na magiging ligtas pa ang kanyang buhay. At ngayon tignan natin ang mga nakasaad sa manuscript. Noong July 4, 1947 may bumagsak na unidentified flying object o UFO sa Roswell. Ang mga militar ay na-recover ang mga wasak na parte ng UFO at matapos nito inanunsyo nila ito sa publiko. Pero ilang araw lang ang makalipas, meron ulit silang na-discover na isa pang wasak na parte ng UFO at may nakita sila ditong labi ng isang biological organism. At dahil dito na-realize ng mga militar na isa itong seryosong usapan. Kaya naman muli silang nagsagawa ng press con at iniba na nga nila ang sinabi nila nung una. Ang sabi nila nung una, ang kanilang nakitang parte ng UFO ay parte lang daw pala ng weather balloon. Kaya naman dahil dito kumalat na naman ang mga haka-haka na may nakitang labi ng alien. Kaya naman muling nagpapresko ng militar at sinabi nga nila na ang nakitang parang creatures sa pinagbagsakan ng weather balloon ay isa lang daw manikin. Pero ayon kay Matilda, ang nabalitaan nila na may nakaligtas sa pagbagsak ay agad nila itong tinungo ng mga kasamahan niya sa medical team kung saan siya nabibilang.
At pagpunta nga nila sa pinakalokasyon, hindi naman talaga palang gaanong nasira ang flying object. Sa loob ng flying object, mayroong 5 nilalang, ang 4 ay wala ng vital signs at ang isa naman sa kanila ay may malay pa. Nagulat ang team sa kakaibang itsura ng mga ito. Sinubukang kausapin ng medical team ang survivor pero hindi nila maunawaan ang mga sinasabi nito. At ang inexamine na siya ni Matilda, may bumubulong sa isipan niya. At dito napatunayan niya na nagsisend pala ng mensahe sa utak niya ang nilalang. So ibig sabihin sa pamamagitan ng kamalayan ay nakakapag-send ang life form ng mensahe kay Matilda. At sinasagot din naman ito ni Matilda sa isip niya. At dahil dito nireport ito ni Matilda sa nakakataas sa kanya. Kaya naman sa pagkakataon na ito, inausap siya ng mga superior at binigyan siya ng trabaho bilang translator ng nilalang. Tumaas ng halos 20 times ang sahod niya dahil bilang nurse ng militar, di siya dapat kasali sa ganitong ka-confidential na trabaho. Ngayon nagpatawag din sila ng mga scientists, linguists, mga cryptographers at iba pang mga eksperto para makatulong. At sa basement kung nasaan ang alien ay binigyan si Matilda ng mga katanungan ng militar na siya namang tinatanong niya sa alien. May taas na 1.2 meters ang alien, may gray na balat, may maliit na paa at katawan. At meron lamang siyang 3 daliri sa kada paa. At ang nakakatakot dito, meron siyang malaking ulo at mata. At ayon sa pagsusuri ng mga sayantipiko, ang mga mata niya ay merong high vision. At instead na literal na ilaw ang nakikita niya, ay may kakayahan siyang makakita ng electromagnetic waves ng wavelengths. Karagdagan pa, ang alien din na ito ay walang mga tenga. May maliit na 2 butas sa may ilong at may tila tahi sa bunganga. At dahil nga dito, naniniwala ang mga siyentipiko na ang alien na ito ay hindi na kailangan pang kumain dahil wala itong reproductive organs. Dinaysek pa ng mga militar ang iba pang mga labi ng alien at di nila ito nakikitaan ng mga organs at miski cells sa kanilang katawan. Sa halip may nakita silang parang nervous system. Kaya naman hinala ng mga militar na ang katawan ng alien ay parang di-remote na pinapagana ng iba. At ang paraan ng kanilang pag-interview dito ay kakaiba. Mag-iisip ka lang ng itatanong mo sa utak mo at sasagutin ka niya. At papasok din sa utak mo ang sagot niya. At dito sinimulan na nga itong tanungin ni Matilda. Ang kanyang unang tanong, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, pwede niyo akong tawaging Earl. Tinanong nila kung na-injured ka ba at sumagot nga ito na hindi naman. Sinabi rin ni Earl na hindi niya kailangan ng pagkain, tubig o miski oxygen. Tinanong muli siya, isa ka bang living being? Sumagot si Earl at sinabing hindi ako robot o machine at hindi rin ako tao kagaya ninyo. Isa akong life form na remotely kinokontrol ng isang kamalayan. Sinabi rin ni Earl na ang balat niya ay kayang tumagal sa paiba-ibang temperatura, atmosphere at pressure. At saad pa nga niya, kaya ko ring maka-adapt ng matinding environment sa space at sa iba pang mga planeta. Ngayon nung tanungin naman siya kung saan sila galing, sumagot siya at nagbigay siya ng imahe ng galaxy at word sa utak ng interviewer. Ang word ay the domain. So ibig sabihin ang word na domain ay hindi tumutukoy sa specific na planeta. Sa halip sa isang malaking civilization na nabubuhay sa space. At kabilang nga si Earl sa domain civilization. Tinanong ulit siya kung saan siyang planeta nagmula. Estimate ng mga sayantipiko may layo itong 40 light years mula sa Earth. At saad pa ni Earl, pumunta sila sa Earth dahil kabilang ang Earth sa kanilang nasasakupan. At dagdag pa nga niya, palagi silang nagpupunta sa Earth at sinusunod nila ang kanilang basic rules na protect, observe at no contact habang nasa Earth. Ngayon habang nagtatanong pa si Matilda, ay nagsususpect siya sa kanyang mga militar na baka gawa-gawa lang niya ang mga sagot. Sapagkat ang mga sagot kasi na tinatranslate niya mula kay Earl ay meron lang kukonting detalye at malabo pang unawain. Kaya naman dahil dito ang ilang eksperto, sila na nga ang mismong nagsagawa ng panibagong interview sa susunod na araw. Pero wala silang kakayahang makipag-usap. Kaya naman muli nilang pinabalik si Matilda. At sa ikalawang pagkakataon, si Matilda at si Earl na lang ang nasa loob ng isang kwarto. Nasa labas ang lahat at nag-oobserba lang sa labas ng magic mirror. Pagpasok ni Matilda sa kwarto, sinalubong niya si Earl ng masayang emosyon. Naghanda ang mga militar ng mga katanungan. At isa na nga sa mga tanong nila, paano ka namin makakausap ng diretsyo? At napag-alaman nga nila na hindi nakakasulat si Earl ng mga lengguwahe ng mundo at miski mga simbolo ay di niya rin alam. Yun pa man muling pinagpatuloy ni Matilda ang interview.
Muling nagtanong si Matilda tungkol sa planeta ni Earl. Sinusubukang i-translate ni Matilda ang mga imaheng sinisend sa kanya ni Earl, pero malabo niya itong naitatranslate. Nagtanong ulit sila kung pwede bang aralin ni Earl ang Earth English language. Pumayag naman si Earl, kaya naman dahil dito, nagdala nga sila ng iba't ibang librong pambata na may mga larawan at mga professional textbooks. At dito, mabilis niyang inaral ni Earl ang English language. Tinuruan ni Matilda si Earl ng English 12 hours a day, habang si Earl naman walang pahingang tuloy-tuloy inaaral ang English. At sa ika-12 na araw, nagpadala ng mensahe si Earl kay Matilda na sinasabing, "Kaya ko nang mag-express ng sasabihin ko sa lengguwaheng English." At ito ang mga sinabi ni Earl. "Libong taon na akong may misyon sa Milky Way Galaxy. Ang pinaka-main na gagawin namin ay isaayos sa mga planeta para sa domain civilization. At ang Earth ay nasasakupan namin. Huling binisita ni Earl ang Earth 8,000 years ago. At sa katunayan, bago pa namin pamahalaan ng Earth, ay pinamamahalaan muna ito ng ibang civilization." Sinabi rin ni Earl ang ibang civilization na ito sa English. At ang sabi niya, ito ang The Old Empire. Ang domain at ang Old Empire ay matagal nang naglalaban. Nakuha lang ng domain ng Earth sa Old Empire dahil sa isang gera. Dagdag pa nga niya, ang katawan ko noon na hindi ganito. Ang katawan ko dati ay shell. Ang kanilang consciousness o kaluluwa ay hindi lang sa katawan na bubuhay, kundi pwede rin itong mag-travel sa ibang katawan. Pwede rin maging kagaya ng kaluluwa namin ng kaluluwa ninyong mga tao. Dahil ang laman ng utak ay hindi nawawala, sa halip ang katawan ang nabubulok at nawawala. Ang tanging may iwan lang talaga ay ang kaluluwa, at nakapaloob pa rin dito ang kaalaman mo na naiwan mo sa una mong katawan. So ibig sabihin, hindi naiiwan sa katawan ng kaalaman mo kundi sumasama ito sa kaluluwa. Dagdag pa nga niya, marami ng mga kaluluwa bago pa ipanganak ang universe. At hindi na ito mawawala. So sa makatuwid, ang pagkakaroon ng kaluluwa ay hindi nakadepende kung meron na bang universe o wala. At ang dahilan kung bakit hindi makalaya ang mga kaluluwa ninyong mga tao sa Earth, dahil ang Earth ay isang kulungan na ginawa ng Old Empire. Noon nga raw, nagpadala ang Old Empire ng kaluluwa na nakagawa ng seryosong krimen sa Earth at kinulong nila ito sa katawan. At ang kaluluwa na ito ay aalis sa katawan kapag namatay ang katawan. At ang Old Empire ay merong mga device sa Earth na kumukolekta ng mga kaluluwa ng mga namatay at ilalagay nila ito sa panibagong katawan. Nais ng Old Empire na itrap ang mga kaluluwang ito sa Earth habang buhay. Ganun pa man, ang mga device pa na ito ay di lang nagkukulong ng kaluluwa. Sa halip, tinatanggal din ito ang memorya ng nakaraan nilang buhay. Pero madalas hindi 100% na naalis ng device ang memorya ng kaluluwa dahil kung minsan meron pang mga naiiwan. Kaya naman ito nagiging dahilan kung bakit maraming mga naiiwan ng mga genius sa kasaysayan. Sa kabilang banda, ang domain civilization ay nais nang sirain ng mga device na ito ng Old Empire. At dahil hindi na nga ito naayos ng Old Empire, ay nakontrol na itong dahan-dahan ng Domain Empire dahil nga natalo nila ang Old Empire sa gera. At ayon pa sa kanya, ang unang kaluluwang sinend sa Earth ay about 400,000 years ago na. At sa mga panahong ito, ang mga kaluluwang ito ay nakaalala pa sa nakaraan nilang buhay dahil di pa sila totaling nakakulong. At dahil sa mga stock knowledge nila sa nakaraan nilang buhay, ay nakagawa sila ng advanced civilization, at ito na nga ang tinatawag na Atlantis at Lemuria civilization. Ngayon, kapag namatay muli ang katawan ng kaluluwang dati nang nakaalala sa nakaraan niyang buhay, ay pag nailipat siya sa panibagong katawan ay mawawala na totally ang kanyang alaala. At ang resulta, ang development ng advanced civilization ay bumagal. About 10,000 years ago, nagkaroon ng malawakang baha sa Earth at ang mga advanced civilization na naiwan doon ay namatay. Kaya naman ng mga survivor na naiwan ay namuhay sa sinaunang buhay o silang mga primitibo, walang kaalam-alam sa kahit anong teknolohiya. So sa makatuwid, ang domain ay nire-rescue ang mga kaluluwa ng mga taong natrap sa Earth ng matagal ng panahon. Ngayon, ganun pa man, di basta-basta masisira ng domain ng device ng Old Empire sa Earth. At kung maalala ang sinabi niya, 8,000 years ago pumunta siya sa Earth. Ito ang mga panahon na kasagsagan ng digmaan ng domain at Old Empire. At dahil sa may digmaan na ito, may mga ilang domain ng kaluluwa ang natrap sa Earth.
Kaya naman nang huli niyang binisita noong 1947 ng Earth ay hahanapin sana nila ang mga kasamahan nila. Pero nakakalungkot hindi nga nila ito nakita dahil sa mga device ng Old Empire. At heto pa ang sinabi ni Earl kay Matilda. Isa si Matilda sa mga domain souls na nakakaranas ng lahat ng mga kinuwento ni Earl, so kabilang si Matilda sa domain. At yun nga din ang dahilan kung bakit kayang makipag-usap ni Matilda sa kanya. So nasaan na nga ba ang apat na kasama ni Earl? Ang sabi niya, nang bumagsak ang sinasakyan nila, mabilis na umalis ang kanilang kaduluwa sa katawan. At nang nakita ni Earl si Matilda ay nagpaiwan siya para sabihin ng lahat ng mga ito. So ibig sabihin hindi niya balak sabihin sa mga tao ang mga nasabi niya. Sa halip talagang gusto niya lang talagang makausap si Matilda. At liban pa nga rito, nagtanong ulit ang mga military tungkol sa vehicles na sinakyan nila. Pero hindi sila sinasagot ni Earl. Kaya naman kinuryente nila si Earl para sabihin. Pero sa kasamang palad, dito na nga binawian si Earl ng buhay. Kaya naman natapos na ang kanilang pag-uusap. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, si Matilda ay sumailalim sa lie detector test at tinurukan pa siya ng truth serum para magsabi talaga siya ng totoo. At napatunayan ayon sa investigasyon na hindi nagsisinungaling si Matilda. Kaya naman after nito, pinag-resign na lang siya at binayaran siya ng malaki at lumagda siya sa kontrata na hindi niya sasabihin ng lahat-lahat ng mga nakita niyang ito. Ito'y mind-blowing na kwento dahil tumugma lahat ng mga sinalaysay ni Earl sa maraming historical events. Ngayon ikaw, anong say mo dito? Para sa akin kasi, ang author ng librong ito ay patuloy na sinasabi na science fiction lang daw ang mga sinabi niya. Kaya naman dun na lang tayo siguro muna maniwala.